One word, I'd say resilience. I got it patted on me, resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Villano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman,
ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. The news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito mga kaibigan ng Martes, 14 sa buwan ng Abril taong 2026. Sa ating pong headlines, rollback sa presyo ng petrolyo, walang katiyakan na magtutuloy-tuloy daw ho dahil po sa kaguluhan pa rin sa gitnang silangan. Middle income earners target ding mabigyan ng ayuda ng gobyerno. Mga pribadong motorista bibigyan ng diskwento. 3 araw na tigil pasada ng mga driver muling arangkada bukas. DOTR MMDA muli magpapakalat ng libreng sakay.
125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte nalustay sa isang araw lamang at hindi 11 araw ayon kay Ramil Madriaga. VP Sara Duterte hinamon daw ho. Nasagutin ang maligasyon ni Ramil Madriaga ayon sa Makabayan Block. Dating Pangulong Rodrigo Duterte humirit na lumiban sa ICC hearing sa April 22. Patudsada naman ni US President Donald J. Trump, sinagot ni Pope Leo XIV, mga lider relihiyon todo suporta sa Santo Papa. Sa TNT Global News, Colombia umatras sa 100% taripa laban sa Ecuador ayon kay President Petro. Sa sports, starters para sa All-Star Showcase, inilabas na ng PVL. At sa TNT Showbiz, Morissette Amon balik teatro na sa pagganap bilang Middle Ali sa The Notebook, the Musical. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sinaray si Bayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, nagbabala ang Department of Energy na walang katiyakan na magtutuloy-tuloy ang rollback sa presyo ng petrolyo sa bansa. Ito po'y bunsod ng walang katiyakang sitwasyon sa Middle East. Bagaman may ceasefire, hindi rin matiyak kung titigil ng digmaan o kahit tumigil man ay manatili pa ring mataas ang presyo ng petrolyo. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang ipinatupad na oil price rollback ngayong Martes ay bunsod ng pansamantalang pagbaba ng global oil prices. Iduan niya ay kasunod ng anunsyong tigil putukan sa pagitan po ng US, Israel at ng Iran para magbigay daan sa pag-uusap. Nagpatupad ngayon ng rollback ang oil companies ng tapyasan ng higit 20 pesos ang bawat litro ng diesel, higit sa 4 na piso naman ang bawat litro ng gasolina at higit 8 pesos sa bawat litro ng kerosene. Ayon po kay Secretary Garin, maaring makapekto na naman ang panibagong pahayag ni US President Donald Trump laban sa Iran. Meron nang babala si Trump na handang pasabugin ng Amerika ang anumang Iranian boats na lalapit sa US blockade sa Strait of Hormuz. Wala pa ring inilalabas na desisyon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinggil sa suspensyon ng excise tax sa diesel at gasolina. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, patuloy pang imomonitor ng Development and Budget Coordination Committee ang sitwasyon na magsisilbing review kung tatanggalin o pananatilihin ang tax. Dagdag pa ni Adriano, aabot sa 43.6 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno kung tuluyang aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Kung tatagal naman anya ang suspensyon ng tax sa LPG at kerosene, 4.1 billion pesos din ang mawawala sa kita ng pamahalaan. Sabi namin, ang direction po ngayon is targeted subsidies. So gusto po namin unahin munang tulungan yung mga nangangailangan po talaga. At tulad nga po ng sinabi ko kanina, for example nga po yung diesel based sa FIES data, 85% of the consumption of diesel is coming from the 3 richest decile. So yun po, targeted subsidies po ang ating ginagawa. Si Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman hindi kasama sa rekomendasyon ng economic managers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspindi sa excise tax sa petrolyo, lalo na sa diesel at gasolina. Ayon po kay Budget Secretary Rolando Toledo, kanila raw pinagtutuunan ng pansin ang pagbibigay ng targeted subsidies. Kabilang po rito ang 10 piso kada litrong subsidiya para sa mga driver ng PUV sa mga piling gasolinahan sa Metro Manila. Nilinaw naman ni Toledo na sasailalim pang muli sa pag-aaral ang mungkahing pag-alis o pagbabawa sa excise tax sa iba pang oil products sa pagpupulong po ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Sa ngayon wala pong bawas, but of course that will be subject to review. We will review that every month kung ano yung possible pong
pwede pang gawin natin given that development. So, yun po yun. We will review that policy that the President has decided at together with the DPCC. Re-review po namin po yan bago tayo ulit. Titingnan po talaga pang kailangan ba pa tayo i-suspend ng totally at magbigay lang ng 10 pesos or rather at the same time yung really suspend the excise tax. Si DBM Secretary Rolando Toledo. Hindi magtatagal at mauubos na ang pondo ng bansa sakaling magtagal pa ang gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, nasa 70 to 80 billion pesos ang gastos ng pamahalaan sa loob ng isang buwan. At sa pagdinig ng Protect Ad Hoc Committee na kanyang pinamumunuan, kinumpirma din ni DBM Secretary Rolando Toledo na may 238 billion pesos ang gobyerno para sa 2026 na panggasto sa oil crisis. Kaya sa kanilang pagtaya, mauubos na ang pondo sa loob lamang ng 3.5 buwan, habang 45 days naman ang nakalipas ng magsimula ang sigalot sa Middle East. Kung magtatagal pa ang giyera sa gitnang silangan, kakailanganing maghanap ng mapagkukunan ng pondo ang gobyerno para sa pang-ayuda sa mga sektor na pinakamatinding naaapektuhan nito. How long can we last? Kung tumagal pa kasi itong conflict na ito, naka 45 days na tayo, kung tumagal pa ito ng another 45 days, that's 3 months, mauubos rin itong 238 natin eh. So in other words, the budget's capacity to give out subsidies and ayuda is only 3.5 months. Anything beyond that, gagalaw na tayo ng ibang items. Yan po si Senador Sherwin Gatchalian. Samantala naman sa ating pa rin po mga balita. TNT Tomorrow's News Tonight. Tiniyag po ng Department of Energy na sapat pa rin ang supply ng langis sa Pilipinas. Iniulat mismo ni Secretary Sharon Garin na may average na 50 araw pa raw ang itataga ng lahat ng produktong petrolyo batay po sa kanilang pinakauling inventaryo. Habang 36 days naman, 36 na araw ang LPG, 49 na araw sa diesel, 54 na araw sa gasolina, at 105 araw para naman sa kerosene. Dagdag pa ni Secretary Garin, magandang supply ng langis sa bansa, subalit depende pa rin daw po ito sa kung ano ang availability sa mga ibang bansa. Bagaman sa matang supply, nagsasagawa na rin ang DOE ng replenishment sa supply ng petrolyo. Sisimulan na ng Department of Energy ang pag-order ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy pang pinalawak ng DOE ang mapagkukunan ng supply ng petrolyo sa gitna ng global oil crisis. Anya, may darating na karagdagang 600,000 bariles ng langis sa mga susunod na linggo. Inaasahan din ang mga susunod pang delivery na magmumula naman sa North Asia o India, gayon din sa Singapore o Oman na may kaparehong dami ng dumating na oil delivery mula Japan noong isang linggo. Tinatayang aabot sa 64 na araw ang oil supply ng bansa, pero nilinaw ng Energy Secretary na hindi kayang i-accommodate ng oil storage ang pang 70 hanggang 120 araw. TNT Tomorrow's News Tonight. Target naman ng pamahalaan na mabigyan din ng ayuda ang mga middle income earners habang naharap ang bansa sa global oil crisis. Kabilang po sa mga pangunahing ayuda para sa mga middle income earners ay ang pagbibigay ng fuel discount sa mga pribadong motorista at iba pang benepisyo. Ayon po kay Department of Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, pinag-uusapan na ayuda sa middle income earners sa Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Committee kung saan chairman mismo si Pangulong BBM. Idinimpo ni Yusek Adriano na lahat ng ito ay kanilang pinag-uusapan para daw ay matulungan ng lahat, hindi lamang ang pinakamahirap kundi pati na rin ang middle income group.
Magbibigay ang gobyerno ng 2,325 na ayuda sa mga magsasaka at mangingisda. Bukas, Miyerkules, April 15. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel na mahigit 4 na milyong benepisaryo ang mabibigyan ng tulong pinansyal. Ito'y tulong sa ating mga kababayan na nasa sektor ng agrikultura, partikular na mga magsasaka at mga mangingisda sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. April 15, matama, April 15 bukas. That is for 4.175 million beneficiaries, of which 2.1 million will be rice farmers na nasa RSBSA, yung 2 hectares and below. May 1.472 million corn farmers. Tapos meron 102,000 sugar farmers, no, sa Negros and Bukidnon yun. At 399,000 na beneficiaries sa fishery sector na natin, yung mga gumagamit ng motorized bangka. Lalabas yan sa mga 2,325 pesos kada beneficiary ho. Secretary Francisco Tiu Laurel. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, plano naman ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na makumpleto ang unang bugso ng cash aid para sa mga PUV drivers sa buong bansa bago matapos ang buwan ng Abril. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagsimula na noong pang Abril 8 ang pamahagi ng tulong pinansyal sa mga lalawigan. Habang sinimula naman ngayong araw, Abril 14, ang payout sa Metro Manila na tatagal hanggang sa Abril 19 para sa mga hindi pa nakatatanggap at sa mga karagdagang benepisyaryo sa rehiyon. Samantala, pinag-aaralan na rin ang kagawaran ng paggamit ng e-wallet para po sa mga susunod na payout, lalo na kung magpapatuloy ang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Samantala, muli namang aarangkada ang libreng sakay ng Department of Transportation bukas April 15 bilang tugon sa epekto ng pandaigdigang krisis sa langis sa mga commuter. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, ipatutupad ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito ay may 2 uri ng service contracting program na ipatutupad ito at ang gross net at net service contracting, kung saan may nakalaang pondo na 1 billion pesos ang DOTR para sa programa. 800 million pesos naman para sa land transportation at 200 million pesos para sa maritime sector. Bukod sa libreng sakay, bahagi rin ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang sektor ng transportasyon at ng mga pasahero. TNT Tomorrow's News Tonight. Inalmahan ni Senador Joel Villanueva ang mandatory GPS requirement ng Department of Transportation sa mga lalahok naman na PUJ, Public Utility Jeepney sa Service Contracting Program. Ayon po kay Villanueva, pabigat lamang daw po ito sa mga jeepney driver at wala sa katwiran ng patakaran ng DOTR. Dagdag pa ng senador, hindi na kailangan ng GPS para lamang malaman kung nasaan ang isang PUJ dahil pwede naman itong ma-access sa location services ng mga cellphone. Sa report po ng DOTR, upahan daw po ng 500 pesos kada buwan. Sayang din yun, ha? Ang GPS at hindi raw po bababa sa 18 milyong piso ang kikitain ng service provider. Ang Service Contracting Program may inisyatibo ng DOTR para sa mga jeepney drivers na matinding naapektuhan ng krisis sa langis. Samantala, muli na mga arangkada ang libreng sakay ng Department of Transportation bilang tugon sa epekto ng pandaigdigang krisis sa langis at sa mga commuter. Habang kasado na rin ang 3 araw na tigil pasada ng sektor ng transportasyon bukas dahil sa sobrang mahal naman ng petrolyo. Pangungunahan daw po ng grupo Pesto na nalalahukan ng iba pang transport group ang tigil pasada mula
bukas April 15 hanggang sa Biyernes April 17. Ayon kay Pisto na President Modi Floranda, hanggat hindi na ibabasura ang oil deregulation law ay magtutuloy-tuloy ang kanilang mga pagkilos. Binigyan din niya na hindi sapat po ang rollback ngayong linggo para sa mga naging serye ng mega oil price hike mula noong Marso. Samantala, hindi naman makikilahok daw po sa tigil pasada ang iba pang mga transport group. Sabi ng AltoDA, National President Pelencio Boy Vargas, tanging ang commuter lamang ang maapektuhan dito at hindi naman anya mareresolba at hindi anya responsable sa pagtaas ng presyo ng langis ang mga commuter. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Martes. Sa ating pong mga balita ngayong gabing ito, abay si dating Pangulong Rodrigo Duterte abay humirit daw po na lumiban sa ICC hearing sa Abril 22. Samantala yung pong patutsada naman ni US President Donald Trump, sinagot ni Pope Leo XIV, mga lider reliyon todo suporta sa Santo Papa. Sa hearing naman kanina dyan po sa Kamara, kaugnay pa rin po na impeachment complaint laban kay VP Sara, abay lumabas ho sa testimonya ni Ramil Madriaga na yun daw controversial na 125 million pesos na confidential fund ni VP Sara abay nalustay daw sa loob ng isang araw, hindi raw sa loob ng 11 araw. Samantala naman, VP Sara Duterte hinamon na sagutin ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Sa pong TNT Global News Colombia, umatras sa 100% taripa laban sa Ecuador. Sa sports, starters para sa All-Star Showcase, inilabas na raw po ng PVL. At sa showbiz, Morissette Amon, balik teatro sa pagganap bilang Middle Alley sa The Notebook, The Musical. Pilipinas ang oras, alas 9:33 ng gabi. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tomorrow's News Tonight. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Standby Noche and Federico Manalili. Sa atin pa rin po mga balita, hindi 11 araw kundi sa loob lamang daw po ng isang araw ay nalustay daw po ang kinukwestyong 125 million pesos na confidential fund ni VP Sara Duterte. Sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo, sinabi ni Ramil Madriaga na siya mismo ang nagdala ng pera mula sa naturang pondo sa ilang personalidad. Kabilang po sa mga nakatatanggap daw po ng pera ayon po kay Madriaga ay si dating Ombudsman Samuel Martires at Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala, base naman sa direktiba sa kanya na noon ay si Mayor Sara. Ayon pa kay Madriaga, discreet daw po ang paraan ng pagdi-deliver ng pera, gaya naman ng mga nakaparadang mga sakyan, pre-arranged parking spots at iilan lang ang kanilang contact. 74. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Samantala, muli pang nilinaw ni Madriaga nang matanong ni Congresswoman Sara Ilago tungkol sa confidential funds na naubos ito sa loob lamang ng 18 oras at hindi raw 24 oras gaya ng kanyang unang nabanggit sa kanyang affidavit. Yung utilize po kasi sa pagkakaintindi ko, meron din akong kinalaman personal. Ang dispose po, hindi ko po yun utilize, I just delivered it. Somebody disposed it. Or somebody, other than me, I dispose it to them. Sila na po yung nag-utilize, sila na yung gumamit. Labas na po ako sa pag-utilize nun. Pero ho, sa pagkakaintindi ninyo, naubos na yung 125 million na OVP confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. Samantala, pinabulaanan ni Ramil Madriaga ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala itong personal na koneksyon sa kanya at hindi siya kilala ng pangalawang Pangulo. Sa kanyang supplemental affidavit na binasa sa pagdinig, inisa-isa ni Madriaga ang aktibidad na nilahukan nila
para sa kampo ni Duterte. Pinakita pa rin ni Madriaga ang ilang screenshot ng kanilang mga pagpupulong noong panahon ng eleksyon, kabilang ang larawan ng isang painting na ibinigay niya sa Vice-Presidente bilang patunay ng kanilang ugnayan. Bilang dagdag na ebidensya, ibinahagi rin ni Madriaga sa kamera ang isang video kung saan ay makikita si VP Sara na may iniaabot ang isang watawat habang tinawag siyang Sir Ram, na ayon sa testigo ay siyang tawag sa kanya ng pangalawang Pangulo. Narito po ang bahagi ng video. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram, sino yun? Si BP Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Kayo po. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman ibinunyag ng self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga ang umunoy planong kudeta at assassination kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang supplemental affidavit na isinumite sa House Justice Panel, kaugnay na impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo, iginit po ni Madriaga na may napagkasundan daw pong term sharing noong November 2021 bago ang 2022 elections. Ayon po kay Madriaga, napag-usapan daw ni na Marcos at ng kampo ng mga Duterte na magre-resign sa pwesto si Marcos Jr. pagsapit ng taong 2025 para daw po magbigay daan sa pagkapangulo ni VP Sara. Nagkaroon din na niya ng pagpupulong kasamang ilang retiradong opisyal ng militar kung saan tinalakay kung paano mapapatalsik si Pangulong BBM sakaling hindi ito tumupad sa kasunduan. Layunin naman ng plano na mapaigsi ang termino ng Pangulo para maging kwalipikado daw po si Duterte na tumakbong muli sa pagkapangulo sa taong 2028. Sinabi rin ni Madriaga na kabilang sa mga extraordinary measures na tinitignan ay ang assassination, mass resignation ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience at maging pag-atake sa Malacanang. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang Palace. It was also considered by PRRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. The resulting civil unrest will be used as basis to organize a group of military officers to stage a coup. Si Ramil Madriaga. Handang pumirma ng bank waiver si Ramil Madriaga, dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa rekomendasyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos ang pagbasa ni Madriaga ng kanyang supplementary affidavit. Batay sa pahayag ni Madriaga, pinagagamit nito ang kanyang bank accounts para doon i-deposit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng pangalawang Pangulo ang mga pondo na ibibigay sa ilang individual. Mr. Madriaga, kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiteng ito, katulad po ng Senate Impeachment Court at ng iba pang mga law enforcement or investigative bodies na masilip po yung nilalaman ng inyong pong bank account. Kasi particularly binanggit po ninyo sa inyong pong affidavit na marami pong kaperahan na pumasok at lumabas sa inyong pong mga accounts. Do you confirm that you will sign a bank waiver? Opo, Madam Chair, I will sign po. All right. Yan po si Ramil Madriaga. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, report mula kay RH27 Nojagagas, MMDA pamahalaan daw po ang trapiko habang sinasagawa ang 42K Manila Marathon ba? Sa Independence Day ba?
Malayo-layo pa yun. Ha? Ang aga ng planning, ha? EDSA Bus Carousel at iba pang linya isasara. Ating alamin sa report ni Noche Cacas. Noche, kasama ka pa rito. Pwede tayo dito, Lakay Ray. Ay, pwede naman pala. Sige, dapat pwede tayo. 42K. Ha? Oo. Kaya, samantala, Lakay Ray, tinitiyak ng Metropolitan Manila Development Authority ang maayos na daloy ng trapiko sa nakatakdang Run Rio Manila Marathon. Ang 42 kilometro sa EDSA bilang pangunahing ruta nito sa simula 11:30 p.m. ng Independence Day, June 12, 2026. Ngayon pa lang, ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ang running event ay naglalayong bahagi ng pakete ng turismo ng sports tourism ng bansa. Sabi rin ni Artes, sisiguraduhin ng MMDA na magkakaroon ng kaunting potensyal na abala sa trapiko dahil binibigyang diin niya na magkakaroon pa rin ng mga natitirang lane na magagamit sa EDSA. Maglalagayan niya siya ng buffer lane katabi ng EDSA Bus Carousel lane upang matiyak ang kaligtasan ng mga runners sa panahon ng event. Gagamitin ng Run Rio ang bus carousel sa north at southbound lane. Kaya sa outermost lane ng EDSA ang magsisilbing temporary bus carousel. Naglabas na rin ang MMDA ng alternate route para maiwasan ang pagkaantala ng biyahe at makaiwas sa kasadong petsa ng marathon. Sabi naman ni Coach Rio de la Cruz ng Run Rio, ang marathon ay magbibigay o nagbibigay pugay sa kalayaan ng Pilipinas at magpapakita ng diwa ng kalayaan, katatagan at bayanihan ng mga Pilipino. Sabi pa ni Rio, ito ang kauna-unahang marathon na may ruta sa EDSA dahil inaasahan umano nilang maihanay sa 7 pangunahing marathon sa mundo tulad ng Tokyo, London at Boston Marathon. Target umano ni Rio ang 6,000 runners ng 42K simula SM Mall of Asia hanggang SM North EDSA, vice versa. Talaga? So, nakapag-register ka na ba? Mag-register pa lang, Lakay Ray. Kaya mo ba yun, 42K? Isip-isip na ako kung hindi ako hihingalin sa 42K. Hindi, pwede ka naman maglakad eh. Hindi naman kailangan tumakbo ng tumakbo. Hindi ka naman competitive. At saka binanggit ba nila kung magkano na kapag ka nagpa-register? Ang pinakaano is nasa 1,000. Ang depende sa sa layo. Mismong Independence Day ba to? At saka maganda ito, Lakay Ray at Kise, dahil meron silang, kung ikaw ay nakapag-register, ikaw ay kasama doon sa kanilang raffle na isang e-car. Talaga. E-car na kaya lang, ironic lang, tatakbo tapos kailangan ang premyo, e-car? Oo. Electric vehicle? Merong alam mo, maganda. Sana man lang, ang premyo, sandamukal na bisikleta. Tapos tinanong din natin na kanina si Coach Rio de la Cruz ng Run Rio. Sabi niya, kasi malimit din na Lakay Ray na pagkatapos ng fun run, lalong-lalo dito sa atin sa may CCP, umaalingasaw yung panghi. Dahil yung iba kung saan-saan. Ay, hindi naman. Yung kanilang hindi naman yun. Meron naman mga CR. Grabe ka naman. Kaya mag-join ka, Noche, para malaman mo kasi may mga station yan. May water station, may mga CR yan. Sa gilid-gilid. Yes, tama ka dyan, Lakay Ray. Kaya hindi naman kung saan-saan yung aso? Grabe ka naman. Sa mga babae na problema dito, Lakay Ray. Sa lalaki, wala problema eh. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung dumiga kung saan-saan. Hindi pwede yun. Tama. Kasi kaya tinanong natin kung magdagdag pa ba sila ng mga portales. Magdadagdag yan kasi mahaba yung takbuhan eh. 42K eh. Yung EDSA. Yung buong EDSA na hanggang SM North EDSA. Kaya ako, I recommend sumali ka, Noche, para maranasan mo. Naranasan ko na yan, di ba, sa Apanra natin. Pero ito, malayo-layo to. Kaya layo niyan. Malayo na yun.
Si partner dito, Kisses, sasama rin yan. I-start ko na nga bukas mag-practice. Mula MOA ba yan hanggang North EDSA, SM? North EDSA, balikan. Masyadong malayo para sa akin yun. Hanggang ano lang ako. Doon sa may Robinsons. Pwede naman mag-shortcut. Ortigas. Pwede ba mag-roller blade na lang? Alam, may style din dyan yung ibang mga runner, nag-shortcut eh. Sinasalubong yung mga tumatakbo. Halimbawa, nasalubungin mo sa may Buendia. Masaya kapag marami. The more the merrier. Sige. Lalo na kasi karamihan dito mga sumasali na kay magkakapamilya. Ayan, sama-samang takbuhan. Okay, sige. See you. Kaya good thing ito dahil malay mo, maswerte, tapos mabunot yung pangalan mo doon sa isang SUV. Grabe, sana man lang bisikleta na lang, yung sandamukal na bisikleta. Di panghatak din yung kasilakay. Panghatak din sa ibang mga runner. Isa lang mananalo. Tinanong din natin kanina, Lakay Ray, dahil bakit ang EDSA ang napili niyo? Bakit hindi doon sa sige, ano sagot? Sa EasyTex, sa Tiplex, ayan. Di ba, maluluwag yan. Katulad dito. Masyado naman malayo kung sa EasyTex pa. Bibiyahe ka papunta ng ano sabi, Pampanga. Noche? Ang mahalaga doon, ang dito doon, Lakay Ray, hindi nakakaabala dito sa ating mga kababayan dumadaan ng EDSA, lalo na sa EDSA, di ba? Sandali, anong araw ba yan? Sabado ito, Lakay Ray. Sabado. Medyo yun, medyo busy pa yung Sabado eh. Pero madaling araw naman eh. Sa bagay. 11:30 pa lang ng June 12 hanggang June 30 ng hanggang Linggo. 11:30 pa lang ng gabi eh. Start na. Sandali, ang alam kong June 12 ngayon Biyernes. Di ba Biyernes? June 12, Biyernes. 2026. Biyernes papuntang Sabado. Biyernes o Sabado. Okay. Mali pala yung kalendaryo ko. Mali, 2025 pa yata yung kalendaryo mo. Grabe ka talaga, bay. Ibang-iba ka talaga. Nahawa ka kay Edwin Duque. Ay, maraming salamat, Noche. Thank you, Noche. Mabuhay ka. Balik sa inyo dalawa. Samantala, 6 na drug suspect sa Bulacan, arestado naman sa magkakahiwalay na operasyon. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Yes, cases at yung 6 na individual na parang mga drug suspect ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon na ginawa ng mga otoridad. Sa ulat nga ni Police Major Mark Anthony Vincent San Pedro, ito Police ng Balagtas, kung saan sa kanilang lugar ay isang drug suspect ang naresto sa ginawang bypass operation sa may area ng Barangay Santo, Balagtas noong Abril at 13 dako at 11 ng gabi, kung saan nakumpiska sa suspect ang may 4 na sachet na hininalang sabu at ito may tinatayang nasa 20,400 pesos sa drug paraphernalia at pera na ginamit sa operasyon. Samantala sa magkaling tulad din na operasyon ng Doña Remedios Trinidad, San Rafael, Pulilan, Marilao ay 5 ang arestado sa ginawa ring magkakaiwalay na operasyon ang nagresulta ng pagkumpiska ng 12 sachet na hinilalang sabu at 3 sachet na marijuana at tinatayang may kabuang 46,160 at pera din na ginamit sa operasyon kung saan ang lahat ng kabuuan nito ay umabot sa 66,560 ang mga nakumpiskang halaga ng mga hinilalang shabu at ngayon nakapit na sa custodial facility ng mga police station ang 6 na arestadong suspect habang ito naharap sa comprehensive dangerous drug act of 2002. Samantalang rehabol lang din natin to kung saan sa Baliwag din kung saan na-intercept ng otoridad katuwang ang CIDG at Regional Special Operation Unit ang group ng Bulacan kung saan ay na-intercept nila yung nakakahalaga na 150 million na halaga ng counterfeit na peking sigarilyo at kung saan ay 19 ang arestado at tumalabas din sa operasyon initial investigation kung saan nga na-monitor itong mga isang truck
sa Denya Remedios Trinidad. Dumaan sa may highway ng Barangay Taksan around 6 a.m. at tinatayang na sa 2,000 bucks na counterfeit na sigarilyo. At itong intercept nila ay ninapan nila ito ng BIR tax stamp, ngunit walang may pakita. At nagresulta nga ng pagka-aresto ng 19 na individual. At ngayon ay nasa custody nga ng ROSOG ng Bulacan itong mga arestadong suspect habang patuloy na sinasagawang investigasyon nga kung saan talaga nanggagaling itong mga sigaring ng counterfeit at sinusunod nga na intercept ng mga otoridad. Federico Manalini para sa Disa Region sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ka-Feds. Sa ating pa rin po mga balita, umapila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC, International Criminal Court Appeals Chamber. Napayagan siyang lumiban sa susunod na pagdinig sa Abril 22. Sa tatlong payanang dokumento, binanggit ng dating Pangulo na siya'y kakatawanin na lamang ng kanyang mabugado sa naturang pagdinig. Partikular na ianunsyo daw po sa susunod na linggo ang desisyon sa pinalaban sa naunang ruling na nagbabasura sa pagkwestiyon ng jurisdiksyon ng ICC. Hinamo naman ng Makabayan Bloc si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa pamamagitan ng pagharap sa pamagitan ng House Justice Committee. Ayon po sa Makabayan, hindi political noise kundi matindi na at nagpapatunay na malapit si Madriaga sa mag-amang Duterte. Sabi ni na Representative Antonio Tino, Renico at Sara Elago, mabigat at masinsin ang salaysay at masusuri sa dokumento kung totoo ang bawat detalyeng inilalahad. Nakapanoob sa alegasyon ang mga pangalan, lugar, galaw ng pondo at pati na ang mga pare-parehong pirma na pwedeng i-verify. Ginawa ng Makabayan Bloc ang pahayag para personal na dumalo si Vice President Sara at sinabing hindi dapat na selective ang accountability. Samantala, todo suporta naman ng mga grupong pangreliyon, mga obispo, pari at iba pang alagad ng simbahan, si Pope Leo XIV laban sa mga patutsada ni US President Donald Trump. Tinawag ni Trump si Pope Leo XIV na weak on crime at may terrible foreign policy bilang reaksyon sa matinding pagkondena ng Santo Papa sa mga nangyayaring digmaan. Binanggit pa ni Pope Leo XIV na magtutuloy-tuloy ang kanyang matinding pagtutol sa digmaan bagkus ay may taguyod ang kapayapaan, dialogo at multilateral relationship para magkaroon ng solusyon ang anumang sigalot. Lumipad patungong Algiers ang Santo Papa para sa kanyang 10 araw na pagbisita sa mga bansa sa Afrika. Kabilang po sa naghayag ng kanilang suporta kay Santo Papa ay sina Cebu Archbishop Alberto Abet Uy at Worldwide Dominican Order Filipino Chief Father Gerard Francisco Timoner III. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating TNT Global News, Colombia umatras sa 100% na taripa laban sa Ecuador. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Umatras si Colombian President Gustavo Petro sa planong magpataw ng 100% na taripa sa mga produktong inaangkat mula sa Ecuador. Sa halip, sinabi ni Petro na magpapatupad ang Colombia ng subsidiya at tinatawag na smart tariffs, bagamat wala pang detalye kung paano ito isasagawa. Ayon sa kanya, hindi na itutuloy ang malawakang 100% na taripa at papayagan pa rin ang pagpasok ng mga produktong kailangan ng bansa. Ang desisyong ito ay pagbaliktad sa naunang pahayag ng kanilang Trade Ministry na magtataas ng taripa bilang tugon sa hakbang ng Ecuador. Nauna kasi inanunsyo ng Ecuador na magpapataw din ng 100% na taripa sa mga produktong galing Colombia simula Mayo dahil sa umano'y kakulangan ng aksyon sa seguridad sa kanilang hanggana. Nag-ugat ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa noong Enero at patuloy na lumalala dahil sa isyu ng droga, seguridad at kalakalan. Sa kabila nito, iginit ni Petro na susuportahan na lang ng gobyerno ang lokal na produksyon at hahanap ng ibang merkado tulad ng Venezuela para sa mga produktong hindi maibenta sa Ecuador. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Perlasoro. TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, starters para sa All-Star Showcase.
Inilabas po ng PVL report mula kay Kyle Bullias. Kyle. Inilabas na ng Premier Volleyball League ang mga starter na bubuo sa gaganaping 2026 All-Star Volleyball Showcase. Pangungunahan ng Creamline setter at Alas Pilipinas captain na si Gia Morado de Guzman ang Team Heart, habang ang PLDT playmaker naman na si Kim Fajardo ang mangunguna sa Team Hustle. Makakasama sa Team Heart ang mga attackers sa sina Gemma Galanza ng Creamline, Bella Belen ng Capital One at Erica Santos ng Signal. Bubuo naman sa kanilang depensa sina Pangs Panaga ng Creamline at Majay Baron ng PLDT, habang tututok sa floor defense si Justine Hazareno ng Akari. Para naman sa Team Hustle, kasama sa opensa sina Bernadette Pons ng Creamline, Ea Laure ng Choco Mocho at Kim Kiana Dean ng PLDT. Makakasama rin nila ang middle blockers sa sina Fifi Sharma ng Akari at Mika Reyes ng PLDT, habang libero naman si Kath Arado ng PLDT. Iaanunsyo naman sa April 20 ang mga magiging reserves, habang kasado ng All-Star Games sa darating na May 1 sa Candon City. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa showbiz, Morissette Amon balik teatro sa pagganap bilang Middle Ali sa The Notebook, The Musical. Ibalita mo yan, Don Carlos. Bibida ang Filipina singer-songwriter na si Morissette Amon bilang Middle Ali sa upcoming international premiere ng The Notebook, The Musical sa Setyembre. Sa inalabas na casting announcement, sinabi ng creative director na si Clint Ramos na vocally at emotionally demanding ang naturang role at masaya sila na tinanggap ito ni Morissette. Ayon naman kay Mori, excited pero kabado ang kanyang pagbabalik ng tablado sa mundo ng teatro. Ang The Notebook, The Musical ay hango sa nobela at pelikulang The Notebook kung saan tambok ang love story nina Noah at Ali. Ipalalabas ang musical simula September 3 hanggang September 20 sa Samsung Performing Arts sa Makati City, hatid ng Theater Group Asia. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Nanay Carmen, magandang gabi sa iyo. Good evening kay Mami Emmy. Ayan, dito pala si Mami Emmy. Nandito si Mami Emmy. Dinadalaw ka? Yes. Salamat po sa mga kasama natin sa DZRH News Team, sa DZRH Radio, nandyan si Jeric, sa DZRH Television, DZRH Digital at maging sa ating DZRH Malanday Transmitter. Hindi po mga lingkod, si Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:03 ng gabi.